Hi everyone! It's me again, Melody Reyes of Melody Cars. So huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, simulan na natin. This is 2020 Honda Odyssey EX-V Navi. This is top of the line guys. Ito yung mga 7-seater premium minivan. Okay, ang presyo niya is 1,058,000. Ayan, so mura siya guys kahit magtingin kayo sa market. Ayan, so maganda yung color niya. And then, napaka-elegante nitong sasakyan na to. Ayan, so mileage niya, check natin later sa loob. Ayan, top of the line siya guys, kaya may sunroof. Ito guys, yung ano niya, yung susi niya. Ayan, so ito, yung ano, sliding door siya. Ito, sliding door. So, pwede nyo siyang i-open gamit lang yung susi dito. Okay, so check natin lahat later sa loob. Dito muna tayo. Ayan. Okay, so leather seats and then power seats. Ayan. So, may ano siya, may captain seats na rin to guys. Papakita ko sa inyo mabuti yung loob niya. Ayan, dito tayo ngayon sa interior niya. So, push button na rin siya. So, bago ang lahat, ang mileage niya is 43,000 kilometers. Tapos, bago ko pakita yung mga features sa inyo, explain ko muna ito. Ayan, so, pinadala ko rin sa Honda for service. Ayan, so, yun nga sinasabi ko sa inyo guys, lahat ng units na binibenta ko, dinadala ko muna sa kasa para mapacheck. Ayan, so, sa Honda ko mismo dinadala. Ayan, so, kakagaling lang niya. So, wala na kayong gagawin pa, gagamitin nyo na lang talaga kasi na-service na siya. Okay? Ayan yung warranty booklet niya, nandito. Tapos, yung manual niya, kumpleto, nandyan. Ayan, okay? Natin dito. Ayan, so, dito na ulit tayo sa features niya. Ito, patanggal natin. Ayan, so, ayun, push button, may cruise control, paddle shifter. Ayan, so voice command. So, nandito na lahat yung control niya. Ayan. And then, ayan. May Bluetooth na rin siya, navigation. Ayan. So, ayun, hindi na kayo mahihirapan. Diyan na lang. Ayan, okay. Tapos, may 360-degree camera din siya. So, ito touchscreen to guys. Ayan. Yan. Okay? So, malamig yung aircon niya. Ito, may power outlet dito. Yan, USB. Yan, dito na. Tapos, may CD pa rin to guys, ha. So, kung sakaling gusto nyo pa yung mga old school dyan, may CD pa yan. Okay? Tapos, ito. Yan. Wait. Ito, yan. So, may cup holder dito. May lagayan din dito. Gusto nyo? And then, ayan, may captain seat to guys, ha. Okay. Tapos ito guys, yung sunroof niya, ayan. Ito, ganyan. Okay, tapos may roof mount TV monitor. Mamaya pupunta ako sa second row para makita nyo ng maliwanag yung second row. So, dito muna tayo sa harapan niya, kung ano yung mga features nito. So, may control din ng ang aircon sa likod dito. Ayan. Tapos meron din doon. Tapos guys, sinabi ko nga sa inyo, papakita ko sa inyo yung pinto niya, automatic sliding door. So, eto may control siya dito. Ayan. Okay. So, eto sa right side. O, check natin yung right side, pagka, open natin, okay. Ayan. So, automatic na siyang mag-slide. Okay. Tapos pag close nyo, pipindutin nyo lang din ulit to. Yan. Tapos magko-close na siya. So, napaka-ano niya guys, para sa akin, kunyari may kasama kayo na senior, PWD, ano siya, napaka-convenienteng gamitin. Sa kabila rin ganun din. Ayan, open. Close. Ayan. Ayan guys, so may eco mode din siya. Ito. Pakita ko na rin mga nandito. Eco mode, tapos park assist. Ito. Ayan.
Ayan, tadan! Ayan guys, so yun lang sabi ko sa inyo kung may kasama kayong senior. Ayan, napakadali, napakadali. Kasi pati pagbukas niya sa labas, mamaya papakita ko sa inyo, hindi siya kailangang hilahin ng ganun. Unlike sa any other sliding door, gagawin nyo, ano mo lang siya, pull nyo lang siyang ganyan, automatic na siyang mag-slide. Okay? Ayan, so dito tayo sa second row niya. Ito yung sinasabi ko guys na, ayan, sorry. Yan, so yun nga, sabi ko sa inyo, gaganin nyo lang siya. Automatic na siya mag-slide. Di nyo kailangang full force para itulak siya para sumara or bumukas. Ayan, so ang interior niya is leather. And dito tayo, may captain seats siya. Ayan, so para kayo nasa airplane nito. Yan, okay. Ayan, so yung legroom niya maluwag. So 5'2" ako. So for your reference lang. Tapos dito guys, hindi siya yung actually mas maganda pa siya sa eroplano kasi eto hindi kayo siksikan eh, may space dito, mas may space din dito. Yung upuan niya, okay. Yan dito. Ayan, so may dito, may cup holder dito. Ayan. Ayan. Tapos adjustable seats, ayan. Okay. Ayan, so eto guys, yung sinasabi ko na yung roof mount TV monitor, ayan, meron. Ayan, so kaya nga siguro may CD doon, DVD para makapanood kayo, ganyan. Tapos may USB din. Ayan, so ito yung control nung aircon sa likod. So may ilaw dito, may aircon dyan, ayan. Tsaka dito sa kabila. Tapos ito guys, sinasabi ko, napaka-convenient nga nito. Pwede rin kayo, yun nga parang, alam ba kung malayo ang biyahe, tapos matutulog kayo. Ayan, so pag nasisilaw kayo, ganyan, meron din ganito. Ibaba nyo lang yan, okay? Binababa lang yan. Okay? Okay. So, yan. Yun na lang. Alright. Yan. Tapos sa third row naman tayo. Yeah. So guys, napansin ko dito yung third row niya is maluwag. Punta tayo dun. Ang third row niya guys is maluwag. Ayan. Tatlo yung makakaupo dito. Ayan. So may power outlet din dito. Ayan. Pwede kayo mag-charge dyan. Cup holder, may aircon dito, may ilaw, side curtain airbag dito rin. Ayan. Ayun. So, ang luwag ng Odyssey na to guys. Pero hindi siya yung sobrang laki pagka ginamit nyo. Hindi siya yung sobrang taas. Pero ang daming makakaupo. Okay. Napaka-elegante niya. Tapos pagka, pwede nyo rin ito iurong na ganyan. Ayan, nakita nyo. Tapos pagkabababa, ganun. Tapos sa ito ring side na to, ganun din. Yan, iurong niya. Para pagsasakay, ganyan. Ayan. Yan. So kung ang lakas naman din ng trip nyo, ayaw nyo umupo sa second row, dito kayo. Pero walang nakaupo dito, ganyan. Basta nakaganyan pa nyo, gusto nyo gumanyan. Yan, okay. Kapag babalik nyo, ganun lang din. Nilahin nyo lang siya, okay. Ayan. Ayan, ceiling niya. Ito guys, napakasariwa niya. Talagang, ano siya, yung sulit yung pera nyo. Kasi ang bago nito, if I'm not mistaken nakita ko kasi dun sa resibo niya, nung binili siya ng brand new is 2.6 million. So, ayun, 1,058,000 na lang para sa inyo. Ayan, ayun, dun tayo saan pa ba tayo? Dun tayo sa engine niya, ayan. Pero guys, bago tayo magpunta sa engine niya, pakita ko sa inyo, etong pintuan niya, yung sliding door niya. Yan, ganun lang, ipupull nyo lang siya, tapos mag-close na siya. So, ayun na guys, kapag open natin yung sliding door niya, sinasabi ko sa inyo, i-hold nyo lang to. Ayan, huwag namang hold, yung tama lang. Ayan, so magbubukas na siya ng kusa. So, hindi lalaki ang muscle ninyo sa braso, kakabukas ng sliding door na to. Ayan, so pag kinlose nyo, ganun din. Ayun, dito naman tayo sa likuran niya. So, eto, marami kayong malalagay dito, ayan. Spacious yung likuran niya. Tapos yung tools niya, kompleto, ayan. Yan, okay. Ayun. Engine na tayo. This is a 2.4 liter gasoline engine. Ayun na guys, dito tayo ngayon sa 2018 Ford Explorer. Ayan, so sport to guys, this is top of the line. 3.5 liter
ah, gasoline engine, okay? Twin turbocharged EcoBoost, okay? So, dalawang klase ng Explorer. Yung isa, yung base model is yung EcoBoost lang. Ito is Explorer Sport. Ayan. So, 4x4 siya guys. Ang presyo niya is 998,000. Ayan. So, ito guys, may sunroof din siya. Ayan, Sport. V6, EcoBoost, 4-wheel drive. So, yung last time na nagkaroon ako nito guys, ang nakabili is Mayor. Mayor nakabili nung Explorer natin. Ayan. Ayan, so interior tayo. Leather seats. Leather seats siya, tapos power seats na rin. Ayan. Tayo sa interior. Ang mileage niya before ang lahat, is 34,000 kilometers. So, pakita ko ulit sa inyo yung service. Ayan, so sabi ko nga sa inyo, eto kakagaling na din sa Ford. Ayan, so pinaservicean na rin natin. Okay. Voice command, so yung sinasabi ko sa inyo, steering wheel audio control nandito na rin. So, control ng aircon, ayan. Yung niya, yung sunroof niya. Ito to, dito yung control ng sunroof. Sorry, ayan. Ayan. Ayan, okay. Ayan, so, yan. So, panoramic sunroof, tapos push start na rin, okay. Ayan, so kumpleto na siya guys. Alam niyo naman siguro kasi minademo na ako sa inyo before na Ford Explorer. So, puntahan nyo na lang guys. Ayan, leather seats. Ayan. Ayun, so, guys, sinasabi ko sa inyo, yung mga units natin ngayon, kapag pinuntahan nyo, hindi kayo magsisisi, hindi masasayang yung pagod nyo, okay? Saka naka-deep dish mating na rin siya, dyan. Okay, so dun tayo ngayon sa, pakita ko sa inyo yung yung third row, ayun. Ayan, so pati aircon niya meron doon sa third row. Sa engine na tayo guys. So, this is 3.5 liter twin turbocharged EcoBoost V6 gasoline engine. Ayun guys, so punta na kayo. Black na black, this is 2025 Nissan Terra VE, automatic transmission. Ang presyo niya is 1,488,000. Ang mileage niya for 10,000 kilometers lang. So yun nga, sabi ko sa inyo guys, kasa maintain to, okay? Ayan, so dito tayo ngayon sa exterior niya. So guys, tatlong tera yung papakita ko sa inyo ngayon. Yan. Para may mga pagpipilian din kayo. Okay, so sa loob tayo. Ang dami kong na-demo na sa inyong tera. So, mabilisan na lang to. Pwede nyo siyang puntahan, makita nyo yung kondisyon niya. Kasi yung features niya paulit-ulit lang sinasabi ko sa inyo. So, ayan, may plastic pa siya. Napakasariwa nito guys. Ang mileage niya 10,000 kilometers lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung upuan niya is natatambol. Baba natin itong bitana para maliwanag. Ayan, natatambol po niya. So, ipupul nyo lang to, nandito. Ayan. Yan, ganyan. Ito guys, yung likod niya naka-plastic pa. Napakasariwa nito. Ayan, napakasariwa niya. May plastic pa yung likuran. So, hindi nauupuan yung likod. Hindi na nila tinanggal. Okay. Ayan, so pakita ko sa inyo yung service niya. So, ayan, kumpleto siya ng ng manual. Ayan, ng booklet, kumpleto. Okay. So, dito guys, pagpunta nyo, makikita nyo yung yung mga service niya sa kasa, yung mga resibo. So, ayan na guys, nandito. So, noong 2025 din nila siya, noong September, kakabili pa lang.
dinala ko rin June lang din. Kasi kaya ngayon lang ako nag-vlog guys, kasi kakarating lang ng mga units natin at the same time, yung iba kasi hindi ko pa na-vlog, hindi ko pa na-picture, nililinis pa lang, nabibili na agad. Ayun. So wala na kayong gagawin pa, talagang gagamitin nyo na lang. Push button, tapos may 360-degree camera, voice command, steering wheel, audio control. This is 2.5 liter diesel engine. So pwede kayo magsama ng mekaniko, dalhin nyo sa kasa, kagaya ng ibang ginagawa ng buyers natin, or magsama kayo ng mekaniko, basta wag sirani ko, paulit-ulit tayo dyan, okay? This is also 2025 Nissan Terra VE. Ang mileage niya is 11,000 kilometers lang. So, ang presyo niya is 1,458,000. Okay? So, mas mura siya guys para sa inyo. Okay? Ayun. So, yun na guys. Ang elegante rin ng kulay niya. Ayan, so may daytime running light siya. So nakita niyo naman kaya binubuksan ko yung ilaw niya. Okay? So dito tayo ngayon sa interior. So ayun, same lang naman siya nung na-demo ko na Nissan Terra sa inyo kanina. So may deep dish matting. Ayan, so ayun, sariwa. Ayan, so ano pa ba? Ang dapat kong ipaliwanag dito. So ang mileage niya is 11,000 kilometers. Dito tayo. So hindi na tayo papasok guys para mabilisan na lang. Ayan. Okay, ito. Naka-deep dish matting na rin. Ay, papakita ko pala sa inyo guys yung service niya sa kasa, doon na lang. Kagaling lang din niya sa Nissan, so pinaservicean ko na rin. Nandito yung resibo niya kung gusto niyo makita. Nandiyan lang siya. So, kompleto din ang booklet. Ayan. Okay. So, yun na guys. Puntahan nyo na lang para ma-test drive nyo rin. So, yung battery niya bago lang din. Ayan. Okay. So, engine pasilip ko sa inyo. This 2.5 liter diesel engine. Yan. So guys, kala nyo same siya pero hindi. So this is also a 2025 Nissan Terra VE. Mas mababa ang mileage niya, 5,000 kilometers. Pero ang presyo niya syempre may difference sila. This is 1,498,000. Yung kanina is 1,458,000. 11,000 kilometers na ang mileage. So ayun, sa exterior tayo guys. So parang umulit lang tayo ulit, parang deja vu lang. Okay. So guys, yung mga Nissan Terra natin, kung naghahanap kayo nito, ayun, napakasariwa niya guys. And then, yun nga, ang sabi ko sa inyo, ang brand new price niya is almost 2M, 1,969,000. So yun, ang laking tipid. Kasi alam nyo, slightly yun siya, pero ang presyo niya is ang baba compare dun sa brand new. At this is a 2025 Nissan Terra VE, 5,000 kilometers, ayan, push start, tapos same nga lang din yung kanina, ayan, may 360-degree camera, nagtatambol yung upuan, ayan, so napakasariwa nito guys, parang bago pa siya, kasi ang mileage nga lang niya is 5,000 kilometers, so halos hindi talaga siya nagamit. Yung mga upuan niya, ito, yun nga, nung nakuha namin siya, ganyan na siya, so may plastic, so hindi ko na tinanggal syempre. Ayun, so, ayun, yung lay kong, panoorin nyo lang yung mga dinidemo ko sa inyo before na Nissan Terra, so paulit-ulit lang naman tayo kasi, ang dami ko palaging Nissan Terra para sa inyo. Ayun, so, may bago pa siya, ayan, so pagka pinuntahan nyo, mapapatunayan ko yung mga sinasabi ko sa inyo. Okay, so, ayun, may demo ko sa inyong isang SUV na napakasariwa. And next natin dito, okay? Ayan guys, so this is 2.5 liter diesel engine. So, parang bago pa siya guys, punta na kayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na abot kaya na SUV. Okay, so this is 2017 Ford Everest Ambiente automatic transmission. Ang presyo niya is 658,000. Napakasariwa nito guys. Ang previous owner nito is foreigner, so kumpleto siya ng PMS since day one.
Ayan, so talagang alaga siya. Alam naman natin yung mga foreigner, napaka-meticuloso nila sa sasakyan. Ayun, so kapag may buyers nga ako na foreigner, talagang bubusisiin talaga nila mabuti bago nila bilhin yung sasakyan. Ayun, so ito talaga yung inalagaan mabuti. Ayan, so papakita ko sa inyo yung record mamaya. Pagpasok natin sa loob. So ang mileage niya rin guys is napakababa lang. Yan, so sa halagang 658,000, naka-SUV na kayo. Yan. Ayun na guys, pagpasok nyo, napakasariwa niya. Yung amoy nito, yung amoy, alam niyo yung amoy ng Everest, ganun. Yun yung amoy niya. So, na-preserve siya. Pati yung mga upuan niya, ayan. Ayan, yung mga sidings niya, yung mga, eto, dito sa gilid, okay. So, sa loob tayo. So, ang mileage niya is 54,000 kilometers. Ito yung sinasabi ko sa inyo na, yun nga, sa 658,000, naka-SUV na kayo. So, ito yung, dinala ko lang din siya sa Ford. Ito lang, nung pagkakuha ko lang din, dinala ko siya sa Ford para gagamitin nyo lang talaga. Ito yung warranty booklet niya. So, papakita ko sa inyo yung, ayan, yung, sabi ko sa inyong na PMS siya since day 1, ayan. So, simula nung 2018, ayan. So, 5,000 kilometers, 13,000 kilometers, 20,000 kilometers, ayan. So, 23, 29, 32, 34, 38, 47, 51. 1, 2, 3, 4, apat na dinadala niya mismo sa Ford. Tapos, yung foreigner, siguro naisip niya na same lang naman, ng pag-maintain kung kahit sa Shell niya na nadala. So, nung huli sa Shell niya na lang dinala. Hindi, nung hanggang pang-5 pala sa Ford pa rin. Tapos nung pang-6 sa Shell niya na lang dinala. Ayan. 'Di ba? Okay. Ayan, tapos pero ako, ayan, hindi na nasulat dito. Ito siya, hindi na nila nasulat. 54,000 ako na nagdala. Dinala ng foreigner, nung huling dala niya is 51,000 kilometers. Ako, dinala ko, nung pagkakuha ko, 54,000 kilometers. Ayan. Okay. So, ito guys, kung sakaling kayo makakabili nito, tuloy nyo lang yung pag-maintain nito. Gusto nyo dalhin nyo sa Ford mismo, tuloy nyo. Kasi ako Ford ko dinala. Pero kung gusto nyo sa Shell, kagaya ng ginawa ng foreigner, sa Shell na lang din. So, kasi first, 5 maintenance niya sa Ford niya pa dinala. So, yung pang-6 sa Shell na lang. Okay? Pero ako binalik ko sa Ford, pero it's up to you guys kung tutuloy nyo sa Ford o sa Shell na lang din. 'Di ba? Para mas makatipid kayo. Okay? Siguro nung mga pang-6 na, nagtipid tips na si foreigner. Pero kasi same lang din naman naisip niya, 'di ba? Ayan, so makita nyo talagang alaga siya kasi eto, kumpleto pa siya ng booklet. Ayan. So, nandito pa lahat. Okay? So, yun, etong Everest natin, wala na kayong gagawin dito, guys. Talagang gagamitin nyo na lang siya. Tapos napakamura kasi ayun, sabi ko nga sa inyo, 658 naka-SUV na kayo. Ayun. Yung guys, mga presyo na binibigay ko sa inyo is kasama na dun yung transfer ha. Kasi kapag yun nga, pagka nagbenta, gusto ko, ayun, isama ko na yung transfer para gagamitin nyo na lang talaga ang unit. Okay. Ayun, tapos ito guys, very convenient niya kasi 2-in-1 na to. May nagpakabit na siya ng auto sweep, easy trip. So 2-in-1 na siya. Dual na to. So hindi na kayo magpapakabit. Yung second row niya, ayan. So guys, bago pala tayo sa tools and engine, eto, yung ambiente kasi hindi pa ganito yung monitor niya. Hindi pa siya touchscreen, maliit pa siya. So, makikita niyo yung pinagpalitan nito nandun sa likod. It's up to you guys kung gusto niyo ibalik. Ayan. So, pinalitan ko na siya ng Android. May reverse camera na siya, ayan. Okay. Ayan, so, Bluetooth na rin. Connect niyo yung phone niyo dyan. Ayun. So, ano na siya, updated na siya. Ayun, so pakita ko sa inyo yung tools niya. Ito yung niya, yung pinagpalitan niya. Ito yung dating stereo niya, ayan. So kung gusto niyo kabit, nasa sa inyo. It's up to you, nandito, ayan. Ako kasi pinalitan ko na, syempre, para, ayun, syempre sa panahon ngayon,
Bluetooth na lang, Spotify, ganyan. So yung tools niya, ayan intact. Napakasariwa niya, kompleto, pati tools. Napakaingat nga ng foreigner, sabi ko sa inyo. So this is 2.2 liter diesel engine. Ayan. This is 2020 Toyota Altis. Ayan, G siya guys, G variant. Okay, ang presyo niya is 628,000. Ayan, so mileage na check natin sa loob. Ayan, this is color white. Kasi meron din tayong color black nitong Toyota Altis. So dalawa yung Toyota Altis natin. Isang color white and then color black. Same lang sila ng presyo guys. Ayan, so sa mga naghahanap dyan ng sedan, yun. Ito na ang inaantay ninyo. Mileage niya is 42,000 kilometers. Ayan, so kompleto siya ng booklet. Ayan. Kompleto siya ng booklet guys, ayan. Okay. Tapos ito, dinala ko din sa Toyota mismo, Toyota Manila Bay, ayan. So, pinaservicean din natin siya. So, yun nga, sabi ko kasi, para gagamitin nyo na lang talaga. Second row niya, ayan. Kapag gusto niyo ng color white na sedan, ayan, meron din akong color black. So, Bluetooth na rin siya. Connect nyo lang din yung phone nyo dyan, ayan. Okay, so may USB rin siya, ito. Yung aircon niya malamig, so may voice command, ayan, steering wheel audio control. Okay. This is 1.6 liter dual VVTi gasoline engine. Na guys, yung sinasabi ko sa inyo na color black na Toyota Altis natin. So this is 2020 Toyota Corolla Altis G. Automatic transmission, ang presyo niya is same pa rin, 628,000. Ayan, so kung gusto niyo ng white, kung gusto niyo ng black, team white, team black, punta na kayo. So mga naghahanap ng sedan dyan na abot kaya, ito naman para sa inyo. Ang mileage nito is 45,000 kilometers. Bluetooth na rin siya, yung sinasabi ko sa inyo. Very masinop lang ang ating peg palagi. Ayan, so ito yung booklet niya. So, ayan, nandito. Kompleto siya. Pinaservicean natin siya sa Toyota rin, Toyota Manila Bay. Ayan. Okay. So, yun na guys, sabi ko nga sa'yo, syempre bago ko i-display yung mga units natin, I make sure na mapapacheck muna siya. Para syempre, ayoko rin nung magkakaroon tayo ng problem sa future, yung lagi ko sinasabi sa inyo. Yan. So, para gagamitin nyo lang din ang sasakyan. Okay? Second row, yun lang din naman, same lang din nung kaninang Altis na dinemo ko sa inyo. So maganda guys, puntahan nyo na lang din ang personal. Ayun, kasi para ma-test drive nyo din. Okay. This is 1.6 liter BBTi gasoline engine. So kagaya lang ng kaninang Altis natin. So punta na kayo.